Wala nang salitang may narinig, ngunit sa ngayon, ramdam naming mahal namin ang isa't isa. Magkayakap lang kami habang tinutuyo ang luha sa aming mga mata. Ayun na yata ang pinakamasarap na moment. Yung pagkatapos ng lahat ng sakit at bigate ay may isang malaparaisong naghihintay kung saan wala ka ng ibang mararamdaman kundi ang wagas na pagmamahal. Ang sarap sa pakiramdam, yung pakiramdam na para kang nakahiga sa ulap. Ngunit di ko maalis sa sarili ko ang mabahala dahil may kaagaw ako sa aking minamahal. Una akong kumawala sa pagyayakapan namin. Hinarap ko siya. Kasalukuyang magkalapat ang aming mga noo. Ano si Tom? Wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa. Ha? Talaga? Totoo? Tumangol lang siya sa akin. Ang baby Jackie ko. Niyakap ko siya ulit at hinalikan ang mababango niyang buhok. Single ka. Single ako. Love mo ako. Love din kita. So, ibig sabihin nito, tayo na, Jackie. Naramdaman ko ang maliit na kurot nito sa tagiliran ko bago ko mawala sa pagkakayakap ko. Hoy, ano ka? Ano to, walang ligawan? Grabe ka, Vice, ha? Natatawa nitong Saad. Jackie naman eh. Huwag mo naman pahirapan, please. Tayo na. Please? Baala ka dyan. Baby, Jackie, please? Niyakap ko siya ulit. Talagang baby tawag mo sa akin, ha? Liga nga, love ko. Muli naming dinama ang yakap ng isa't isa. Mas mainit at mas mahigpit. I love you. I love you more. Dahan-dahan kong ibinaba ang mukha ko upang abutin ang mga labi niya. Kaso, pinigilan ng hituturo niya ang mga labi ko. Oops, amoy alak ka. Ayoko. Pilya nitong saway sa akin. Lo, grabe. Grabe. Niyakap ko na lang siya ulit ng pagkahigpit-higpit. Ayokong matigil ang sandaling kasama ko siya. Ang sarap-sarap sa pakiramdam sobra. Ganito pala ang pakiramdam ng taong nagmamahal. Parang wala nang wakas ang bawat sandali. Unti-unti naghilom ang sugat sa dibdib ko dahil sa mga yakap ng pagmamahal ng best friend ko. Hala, boyfriend rather. Boyfriend ko na nga pala si Vice. Hindi ko sukat akalain na darating sa amin ang araw na ito. Yung titibok ang puso namin para sa isa't isa. Tumatalon ang puso ko sa saya. Tuluyan na nga naging isang ganap na lalaki si Vice. Ang weird pero nangyari na. Thanks God. Sigurado ako matutuwa ang papa nito pag nalamang ang anak niyang si Jose Marie ay in love sa isang babae. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa puso ko, nandun pa rin ang bahala na baka anong sabihin ng mga tao sa paligid namin, lalo na ang barkada. Sa palagay ko kailangan na muna namin ihanda ang sarili sa mga sasabihin ng iba bago kami magpakilala bilang magkasintahan. Naglinis kami ng kwarto ni Vice, ng babe ko. Kinikilig ako Winawalis niya ang mga maliliit na bubog sa sahig. Niyakap ko siya sa likod. Babe, ano ka ba? Baka masugatan ka. Upo ka muna, please. Hindi yan. Grabe, tigas ng ulo Babe ko, pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang sa atin na lang muna itong about sa atin? Bakit naman? Kinahihiya mo ba ako? Biglang tumamlay ang itsura nito. Of course not. Babe naman. Ikinawit ko ang kamay ko sa mga leeg niya. I think kailangan lang natin maging ready sa mga sasabihin ng iba. Di ba? Naiintindihan mo naman ako, babe. Okay, yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, taken ka na ha. Ayokong lumalapit ka pa sa Tom na yun. Malinaw? Hinila niya ako palapit sa kanya. Kapi po yan, babe.
Sabay kaming ngumiti at ginawaran ako ng halik sa noo. Sige na, upo ka muna ha. Tapusin ko lang to. Okay. Babe, gusto mo ipagluto kita ng adobo? Wow, gusto ko yun. Sige babe ko, please. Di pa ako nakakain simula pa kahapon. Sus Mariusep, naman sa'yo si Marie. Kukurutin na talaga kita. Yan kasi, gugma pa more. Natatawa kong sabi. Ginamit ko ang salitang Bisaya na madalas kong naririnig kay Mika. Pagkatapos kumain ng magkasintahan, ay nanood sila ng TV habang ginagamot ang sugat sa kamay ng nobyo. Mga ilang sandali pa ay nagpaalam nang umuwi si Jackie. Hindi ba pwedeng dito ka na lang matulog? Please? Bawal, baka kung anong gawin mo sa akin. Pilyang tangge ng dalaga. Hala, grabe naman to. Sige na babe. Please? Grabe, ang kulit ah. Please? Sige na nga. Pero now lang ha. Iba na yung sitwasyon. Remember, sabi ni Tita Ami, aral muna. Natatawang saad nito. Tumawa ng malakas si Vice. Babe naman, masyadong advance. Siyempre. Magkatabing nahiga ang dalawa habang nakaunan sa braso ng nobyo ang dalaga. Kapwa silang nakatingala sa kisame habang nagkukwentuhan. Vice, kailan ba na-realize na may feelings ka sa akin? Naalala mo yung nilagnat ako? Tapos hinilot mo yung ulo ko. Ewan ko pero doon nagsimula ang lahat ng kaguluhan sa isip ko eh. Akala ko nagdidiriyo lang ako. Nakangiti nitong pahayag. Talaga? So, matagal na pala. Kinilig naman sa tuwa si Jackie. Oo, matagal na. Bakit push na push ka kay Tom para sa akin nung kung may feelings ka na pala? Kaya nga kita pinapaiwas, diba? Kasi na-realize kong di ko kaya mapunta ka sa iba. Bigla namang tumawa si Jackie. Okay. Kaya pala hindi mo masabi-sabi ang dahilan. Bakit bilang ayaw mo na kay Tom? Now I know. Nainis nga ako dun sa pa-flower-flower at bear-bear niya ha. Ang baduy. Ay, grabe siya. Kasi kaya nang ganun. Kau nga wala man lang ka-sweet-sweet na ginawa. Di na nga nanligaw. Dapat atat pang sagutin ha. Iba din. Oo, hinihintay mo nga lang magtapat ako eh. Tsaka, anong walang akong binigay, meron kaya? Hala, wala kaya. Ang puso ko pala. Di ba nasa'yo na naman na? Humagikik sa kilig si Jackie. Babe, alam mo ang corny. Ayun ang baduy. Baduy pala ha. Kiniliti ni Vice ang nobya na alos maihisa kakatawa. Isang kagat sa braso ang natikman ni Vice mula sa nobya. Rin naman. Pag ako nakagante, makikita mo. Be! Biglang dinampian ni Vice ng halik sa lips ang nobya. Kinuro tuloy siya nito sa tagiliran. Para-paraan din ng makahalik, no? Sabay silang nagtawanan. Ramdam nila pareho ang pagmamahal ng bawat isa. Walang hanggan, walang wakas. Natulog silang mapayapa at masaya. Kahit nakapikit ay nandun pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi. Kinabukasan, sabay nagising ang in a relationship na sina Vice at Jackie gawa ng mga mahihinang kantok sa kwarto. Ako nang nagbubukas, babe ko. Tumango naman ang dalaga. Nang pagbuksan ng pinto, bumungad sa kanya ang nagkukunwaring boyfriend ng girlfriend niya, si Tom. Galing ako sa boarding house ni Jackie. Kaso, dito daw natulog. Pwede mo ko ba makausap ang girlfriend ko? Bahagyang tumaas ang kilay ni Vice. Assuming na to, sarap sa pakin. Sabi ng isipan niya. Nilagyan ni Vice ang awang ng pinto bago binalingan ng tingin ang nakahigang si Jackie. Sis, may bisita ka.
ang boyfriend mo. Diniinan ang pagkakasambit ng huling kataga na may kasamang matalim na tingin sa nobya. Agad naman bumangon sa pagkakahiga si Jackie na parang alam na kung ano ang kinakailangang gawin. Tom, doon na lang tayo sa boarding house mag-usap. Nagpaalam na para umalis ang dalawa nang hawakan ni Vice ang mga braso ng nobya. Gamit ang makahulugang mga tingin na nagsasabing, alam mo na kung anong gagawin mo. Nasa balkonahe sina Jackie at Tom. Doon sila nag-usap dahil nasa loob ng kwarto sina Don at Mika. Text ako ng text sa'yo, Jackie. Pero hindi ka nagre-reply. Okay na pala kay ni Vice. Akala ko ba masama lubos sa kanya dahil kay Bella. Bumuntong hininga ang dalaga bago nagsalita. Nag-usap na kami ni Vice. Tsaka isa pa kahit paanong mangyari. Kasi magkaibigan pa rin kaming dalawa. Okay. Mahal ko, pwede bang lumabas tayo mamaya? Hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga na agad naman binawi ni Jackie. Kasi palagay ko, hindi na natin kailangan magkunwari. Okay na naman ako. Ayaw kong madamay ka pa sa kung anong pinagdadaanan ko, Tom. Naawang ang mga labi ng binata sa mga narinig mula sa dalaga. Pero Jackie, kaligayahan kong maging girlfriend ka kahit kunwari lang. I'm sorry, Tom. I'm sorry. Pagkatapos magdesisyon ay otomatikong pumasok na sa looban si Jackie, habang naiwan naman sa balkonahe ang sawing palad na si Tom.